Ayan, good morning Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Isang pinagpalang umaga. Ayan, Wednesday morning. Hallelujah. September 17, 2025. Purihin ng Diyos sa umagang ito mga kapatid. Good morning, good morning, good morning. Good morning na sa ating pong mga maagang nagising. Ayan, at bago tayo mag-umpisa tayo po yung mawit sa Panginoon. Hallelujah. Alayan natin siya ng papuri, pagsamba, pagluwalhati. Dahil karapat dapat po ang ating pong Panginoon na handugan ng pagsamba sa umagang ito. Hallelujah, Lord. Yes, Lord, you're worthy to be praised. There is none like you. Hallelujah. Precious blood of Jesus Christ redeemed, forgiven I'm alive, restored, set free. Your majesty reside inside of me. Forever I believe, forever I believe. Precious blood of Jesus Christ redeemed, forgiven I'm alive, restored, set free. Your majesty reside inside of me. Forever I believe, forever I believe. Arrested by your truth in righteousness, graces overwhelm my brokenness. Convicted by your spirit, led by word. Your love will never fail, your love will never fail. No, you gave the world your only Son for us, know your name, to live within the Savior's love, into my place, knowing He'd be crucified. Your love, people undeserving. Yes, Lord, you're worthy to be praised, O God. Son for us to know your name, to live within the Savior's love, into my place, knowing He'd be crucified. Your love, people undeserving, to know you give the word is only Son for us to know. Savior's love into my place, knowing He'd be crucified. Your love, people undeserving. Thank you for the precious blood of Jesus. We are alive, we are forgiven, we are set free.
Yes, Lord God. Salamat po, Panginoon, sa kaligtasan ng Diyos. Sa umagang ito, Panginoon Lord, hinahayag po namin ang aming mga labi that you are Jesus, the Son of the living God. You are worthy, worthy, worthy to receive the honor and praise. Maraming salamat po. Nagkakatiwala ko po sa iyo magpalang kamay ang daily devotion po sa umagang ito, Panginoon. Ikaw po maghari. Pangunahan niyo po kami, Panginoon Diyos. At ihadaan ko po ano pong plano at gawa ng kaaway sa araw na ito, sa pangalan ng Jesus. Amen. Amen and amen. Good morning na sa ating mga kapatid na maagang nagising. Ayan, purihin na po ang Diyos sa umagang ito. Truly, He deserved the glory, He deserved the honor and praises belongs to Jesus. Ayan, good morning na. Without further ado, tayo na po mag-umpisa sa ating pong series na tinatalakay about the kingdom power through discipleship. Ngayon po, pang-siyam na. Ang title po ay Bearing Fruit as a Disciple. Bearing fruit as a disciple. Nagbubunga bilang disipulo. Sa John 15:16, ang ating pong text, you did not choose me, but I choose you, and appointed you, that you should go and bear fruit, and that your fruit should remain, that whatever you ask the Father in my name, He may give you. Sa Tagalog, hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo at hinirang ko kayo upang kayo yumaon at magbunga, at upang manatili ang inyong bunga, upang anumang hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. Purihin na po ang pagkabasa ng kanyang dakilang salita. Tunay na ang layunin ng isang disipulo ay hindi lamang mamunga, kundi ito ay manatili. So dalawang bagay kinakailangan natin makita isang tunay na disipulo, isang tunay na tagasunod ni Kristo ay yung manatili at namumunga. Okay, hindi po pwede na ang isang tunay na disipulo o isang tunay na Kristiyano ay hindi nakikitaan ng bunga. Ibig sabihin, yung pagbabago. Kaya ngayon salitang born again, hindi po yan relihiyon, kundi yan po ay pagbabago, no? Kaya nga, sabi po dito, the word disciple means matetes. Ang ibig sabihin ay learner, follower, apprentice, and student. In discipleship also is the process of following Jesus, learning from Him, and becoming more like Him in character, in attitude, in action. It is not just believing in Christ, but about living out that belief daily. Kailangan yung bunga ay nananatili. No? Also, walking with Jesus, growing to be like Him, and helping others to do the same. Iyon po yung goal ng discipleship, mga kapatid, no? So ano po ang puntos natin sa umagang ito? Sabi nga dito, bearing fruit as a disciple is a key mark of genuine discipleship in Christ. To bear fruit means living in such a way that your life reflects Christ's character and produces results that honor God. It's not just about good works, but about the overflow of a transformed heart through the blessed Holy Spirit. Malinaw po, ano? So let your life bear fruit, that lasts fruit, that touches lives and points people to Jesus. Kailangan mayroon kang influence. Kaya nga yung leadership, ang ibig sabihin niyan, influence, no? Dapat mayroong manifestation ng pagbabago. Mayroong pong bunga na nakikita sa iyo. Let your life bear fruit that lasts. Oo.
mga kapatid. So, anong puntos po natin ngayong umaga? Number 1, disciple are chosen and appointed by Christ. Hindi ka lang po ay pinili, ikaw din po ay hinirang. Yan. Pag sinabing hinirang, in-appoint, no? Sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sapagkat tayo Kanyang gawa, na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na inihanda ng Diyos ng una pa upang ating lakaran. Kaya nga, hindi po pwede na may Kristo ka sa puso mo, pero hindi ka namumunga. Ang tawag po nun, stagnant Christian. O kaya barren, no? Kasi ang nature ng tunay na tagasunod ni Kristo, siya po ay namumunga at the same time nananatili yung bunga. Kaya nga tayo po ay pinili at hinirang ng ating pong Panginoon. Number 2, true disciples bear spiritual fruit. Yan. Alam natin yung Galatians chapter 5 verse 22 to 23, the fruit of the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi nga dito, against such there is no law. Di ba? Ang pagsuko ay nangangahulugan ng pagsuko sa kalooban ng Diyos kaysa sa ating sarili. Ang tunay na disipulo ay namumunga ng espiritual na bunga. Yan yung pong sabihin na spiritual na pamumunga, nakikita po sa atin in actions, in words. Nakikita po yung bunga. Nagmamanifest yung bunga sa atin. Hindi tinatago, no, mga kapatid, no? So, kailangan nakikita ng mga tao yung bunga. Gaya po nung fruit of the Spirit, no? Doon pa lamang sa huli, yung panghuli natin, yung titawag na self-control, marami na po ang bumibigay dito, no? Kahit Kristiyano na. 'Di ba? Kaya nga nauna yung love. Oo. Nauna yung love. Kasi pag mahal mo ang isang tao, lahat na 'yon magagawa mo, no? Mga kapatid. So number 3, our fruit must remain and bring glory to God. Iyon po yung purpose niyan. Kaya sabi po ng Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Dalawa lagi ang nagbibinefits dito, mga kapatid. Lumiwanag ngayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong Ama na nasa langit. Ang ating bunga dapat na mananatili at magdadala ng kaluwalhatian sa Diyos. Na sa tuwing tayo po ay gumagawa, kumikilos, yung aim natin ay mabigyan ng kaluguran ng Diyos. Kahit man sa maliit na bagay na ginagawa natin, lagi ang layunin ng paggawa natin, mga kapatid, ay mabigyan ng kaluguran yung Panginoon. Ibig sabihin, any small act of kindness, no? Maliit na bagay na ginawa mo, ay nabibigyan ito ng kaluwalhatian sa Diyos. Nagbibigay ito ng kaluwalhatian sa ating pong Panginoon dahil sa ginawa natin. So our fruit must remain and bring glory to God. Mga kapatid. Kaya nga, hindi enough na talaga yung meron kang hid knowledge. Ay alam ko naman na may Diyos eh. Ang tanong dito, yung buhay mo ba ay nagbabago, namumunga, at yung bunga nananatili? Or bukang bibig mo lang na alam ko naman na may Diyos? Eh kahit nga si Satan naniniwala na may Diyos eh. Diba? Kailangan lakaran mo yung pananampalataya mo. Yes, may Diyos, pero ang nais ng Diyos, ako ay manatili at magbunga. Gusto ng Diyos makita niya sa atin yung pagiging tulad ni Kristo.
Kaya nga, tayo po ay create in His likeness, no? Sa image ng ating pong Panginoon. We are the exact representation ng image ng ating Diyos, mga kapatid. At meron po na mahalagang utos o task na pinagkaloob sa atin ng Panginoon to go and make disciples. Kaya nga, isang tunay na disipulo ay nananatili ang kanyang bunga. Hindi yung by emotion, or by circumstances. Ngayon masigasig, bukas hindi na. Ngayon nag-uumapaw ang paglilingkod. Bukas balungkot na naman, ayaw na naman maglungkod sa Panginoon. Hindi po ganoon ang buhay Kristiyano. Consistent tayo. May pagsubok man o wala, nagpapatuloy tayo dahil gusto ng Panginoon. Our fruit must remain and bring glory to God. So, paano natin i-apply ang mga bagay na ito? Number one, examine your life. Una sa lahat, tingnan natin, evaluate natin yung sarili natin. Am I showing Christ's character in my words, in action? Ako ba'y nakikitaan ng tulad ni Kristo, mga kapatid? And number two, seek opportunities to serve others and share the gospel. Huwag natin palampasin, no? Ang pagkakataon, lalo na kapag mayroon tayong nakita na opportunity para i-share ang gospel sa kanila. Napakahalaga, mga kapatid, na sila man makarinig, makasumpong ng magandang balita ng kaligtasan. Diba? Always seek an opportunity to serve others and to share the gospel. Siyempre, number three, stay rooted in God's word in prayer so that fruit naturally grows. Kaya nga napakahalaga yung ating daily devotion, daily vibrant word sa araw-araw. Ang pagbabasa ng Biblia, mga kapatid, napakahalaga po yan. Also, prayer also. No? Yan po kasi yung nagko-connect sa atin, sa Panginoon. At kapag ang halaman, no, ang literal na halaman ay sagana sa nutrients, na arawan, may abuno, may tubig, natural yan, mag-grow yan. Ganun po tayo, mga kapatid. Hindi po pwedeng lalago tayo na wala tayong spiritual nourishment, no? O kaya hindi tayo nagbabasa ng Biblia, o hindi tayo nakikinig ng mga sermon, di ba? Stay rooted in God's word in prayer so that the fruit naturally grows. Discipleship is not passive but productive. Jesus chose us not just to be saved, but to bear lasting fruit. Fruit of character, ano ba ito? Love, joy, peace. Fruit of good works, and fruit of soul won to Christ. A disciple's life should influence others and glorify God. When we remain in Christ, our lives will naturally bear fruit that impacts eternity. Kailangan yung bunga ay manatili. As a question to consider, what kind of fruit is most evident in my life right now? In what area do I need God's help to grow in? Anong uri ng prutas ang pinakamaliwanag sa buhay ko ngayon at saang lugar ko kailangan ng tulong ng Diyos para lumago? Tandaan natin na we need Jesus. Wala tayong magawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Kailangan natin ng spiritual nourishment. Kaya ito pagbabasa ng Biblia, ating pong pakikinig, panonood ng daily devotion, isa po ito sa magpapanatili sa atin sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya marami pong salamat sa ating pong mga kapatid na naging sumusubaybay sa ating pong devotion. Lord, marami pong salamat sa araw po na ito. Thank you, Lord, na minsan pa kami po muli ninyong in-encourage na hindi lamang kami mamunga, kundi ang bunga namin manatili, Panginoon. Thank you, Lord God, for today. Thank you for your choosing me to be your disciple. Help me to stay connected to you, the true vine, so that my life may bear fruit that brings you glory. Fill me with your Holy Spirit that I may grow in love,
in joy, in peace, in patience, in kindness, in goodness, in faithfulness, gentleness, and self-control. Use my life to bless others, to serve with humility, and to share the hope of Christ. Keep me faithful in times of testing, and let everything I do point people back to you. Lord, salamat po sa umagang ito. Truly, Lord God, nais po namin na, Lord, magamit mo mightily, Panginoon Diyos, sa ministry yung pinagkatiwala mo sa amin, na kailangan namin mamunga at yung bunga naman na yan ay manatili. Gaya po ng sinabi niyo po sa John 15:16 na hindi mo kami pinili, ngunit hindi ninyo ako pinili, ngunit pinili ko kayo at hinirang ko kayo upang kayo yumaon at magbunga, at upang manatili ang inyong mga bunga. Yun po ang purpose ng ating pong Panginoon sa atin, manatili yung bunga. Lord, pinupuri ka namin sa araw na ito. Nadakila namin yung pangalan, Panginoon. Thank you, Lord, once again sa araw po nito. The opportunity, Lord, na kami minsan pa makapag-aral ng iyong salita, Panginoon. Dalangin ko din sa araw po na ito. Gawin niyo po kaming mapagtagumpay sa lahat ay mga gagawin sa maghapon, Lord. Lord God. At alalahanin mo din po ang mga kapatid ngayon na meron pong mga karamdaman, Lord God. Physical, Lord. Padalin niyo po ang kagalingan, nagmumula po sa inyo, Panginoon. Ni Lord, sa mga kapatid na may mga depression, may mga anxieties, Lord. Tapikin niyo po ang kanila pong mga balikat, Lord. At Lord, ipadalin mo ang kapayapaan na nagmumula sa iyo. The peace that surpasses all understanding, that will guard our heart and mind in Christ Jesus. Salamat po sa araw na ito. Hindi ka po ang tagumpay sa aming gagawin sa maghapon. Be with us, Father God, Lord, sa araw po na ito. Sa iyo lamang, Lord, at ang papuri, pagluwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless mga kapatid. To God be all the glory.